Iyon ang mga paraan na pinag-uutos ng obligado ang sala. Yung sikan pasok natin ay pinag-aralan natin yung mga uri ng hatol sa Islam. Yung sala, saan siya doon nabilong? Wajib, sunnah, mubah, makruh, wajib. No? Big sabihin, kapag wajib ay may gantimpala yung gagawa at may parusa yung hindi gagawa. Yun ang obligasyon o wajib. No? So tulad ng pagsala. So pang-apat na paraan na ito ay pinag-uutos kapag pumasok na yung sala. Wakto, yung takdang oras. Kapag wala pa sa oras, ay hindi pa maari magsala kahit gaano nagmamadali. Halimbawa, may lakad ka alas 2, wala pang asar doon, no? Aalis ka, so hindi pwede, pagsambayangan mo na yung asar, no? Hindi pwede, magsambayang ka na ng asar. Sabi mo, wala akong masambayangan doon, magsambayang na ako ng asar dito. Hindi po yung pwede kasi hindi pa pumasok yung wakto niya. So, balit, mayroon tayong tinawag na jam'an, takdiman. Kung halimbawa, aalis ka alas 2, nagsambayan ka ng duhur, alas 12, halimbawa, ang alam mo, aalis ka at duhur, wala pang asar. Doon sa pupuntahan mo, wala kang alam na possible na makapagsala ka. So, ang gagawin mo, magsala ka ng duhur na 4 na rakaat, kompleto, at isusunod mo yung asar na kompleto rin. Tapos, pagdating ng asar, ay hindi ka na makapagsala. Umalis ka sa oras ng alas 2, ay pagdating ng asar ay hindi ka na magsala. Yun. Ako po ay magsala ng asar, halimbawa doon na yung asar, ng jam'an takdiman, ang tawag doon. Inipon mo na advance. Kasi ang jama' ay dalawa. Either late o di kaya'y advance. So yun, ginamit mo yung advance. Halimbawa naman, sabi mo, alis ako alas 2. No? Aalis ako alaw na. No? Aalis ako alaw na. Tapos, yung pupuntahan ko, darating ako doon ay asar. So, pwede rin. Halimbawa, alis ka alas 11 o alas 10. Wala pang duhur dyan. Sa pagitan ng daan, malayo, darating ka doon asar. No? Darating ka alas 3. So, alas 12, wala kang mapagsalahan. So, pwede ka na hindi magsala doon sa duhur. Pagdating doon sa asar, ay magsala ka muna ng duhur, isunod mo yung asar. Ang tawag doon ay jam'an ta'khiran. Jam'an ta'khiran. So, either advance o di kaya'y late. So, balit, kapag ikaw ay magsala sa lugar mo o sa bahay mo, huwag mong bawasan kasi hindi ka traveler. No? Dapat kompleto. Magkaiba yung jam'an, kasran jam'an, yung ginawa mong dalawa yung 4. No? Yun ay pwede mo i-apply kung nasa travel ka na. Pero kapag dito ka pa sa bahay, ay huwag mong bawasan. Kasi malaya ka pa eh. No? Mga bagay yan na dapat natin ma-master, pamaraan na pagsala. No? Why? Inshallah ay mapagbigyan din natin yan ng lesson na masuri natin yung mga ganyan na mga hatol. No? Inshallah. Why? Siya sa kada man mahimbaduan lo. Na yan ang kayo una na andawi na una. Pamanin ka dako makandohor, dako makaasar, dako makamagrib, nasuluti ka na diyambayan ko na isa, na nakauli ka na wakto na isa, di ka na ba isa ipajambayan ka muna, karu kapagunay. Why? Ganyan. Tapos naging last yung isa. Asi sa Maghrib. Na pamanin ka nagawasan kay pamakasya ka nakauma sa Maghrib. Ya kwanto telo na pamanin ka isay na uman ka. Pamanin ka minuli ka na yan ka kinoma na Maghrib. Na maganggi di wakto na niya ba. Baliw jambayangan kay duhur na malipos sa Maghrib. So mas maganda hanggat may inaabot ka sa Maghrib, so maunahan mo ang Maghrib. Kasi kapag hindi mo unahan, sambayangan mo yon, di halos lahat papalitan mo na. Kasi wala ka nang naabot. Iba sa Maghrib. Maunang Maghrib, kung Maghrib ka dumating.
Pero kung isya ang nidatnan mo, ibig sabihin pati yung Maghrib ay papalitan mo, so doon ka mauna sa saan ang una mong hindi napagsalahan. Yung Maghrib kasi maiksi lang. Kailan magsimula? Paglubog ng araw. Halimbawa yung araw lumubog na, ay simula na. Hanggang kailan? Di ba parang may bukang liwayway kapag lumubog na? Hanggat mayroon pa yan, mayroon pa Maghrib. Kapag nawala na yan, madilim na ang gabi, nawala na yung parang bukang liwayway, yung sunset. Sunset, kapag nawala na yun, ay wala nang Maghrib. Kaya saglit lang, halos 30, hindi ata abot ng 30 minutes. No? So hindi aabot ng 30 minutes. Inshallah ay sana ay maging lesson din natin yung mga talakayan na ganyan, paano magpalit ng pagsala, no? Paano kung ikaw ay maglakbay, paano magsala. So, yun. So, pangalawa, syurutu sihhatiha. Pamamaraan para maging tama. Kasi yon pamamaraan na pinag-uutos sa'yo, obligado sa'yo ang pagsala, yung una. Pamamaraan yon na obligado sa'yo ang sala, yung apat. Ngayon, ay pamamaraan para maging tama ang iyong pagsala. Una ay tahara. Ano ibig sabihin ng tahara? Malinis. Malinis ka. Ilan ang lilinisin mo? Linisin mo ang katawan mo. Linisin mo ang damit mo. Linisin mo yung lugar na pagsambayangan mo. At sa ibang mga fikihi, linisin mo ang puso mo. No? Linisin mo ang puso mo. So, yun. Linis. Kailangan, kasi mayroon hadis na ang Allah ay malinis, hindi siya tumatanggap, maliban kung ito ay malinis. So, linisin mo ang katawan mo, linisin mo ang damit mo, linisin mo yung lugar na pagsalahan mo, pagsambayangan mo. Paano linisin ang katawan? Yung sarili? Either maligo or mag-abdas. Depende sa status ng iyong sarili. Kapag naglaro kayo ni mister, di kailangan mo maligo. No? Kapag wala naman, normal naman, di abdas lang. No? Kailan dapat maligo ang tao? Pero nakalam. May 4 o 5 na obligado, wajib ka na maligo. Kailan? Kung nangangamoy ka na? Pagkatapos ng menstruation, kailangan bago ka magsala, ay maligo ka muna. Wajib yun. Ano pa? Kapag ginamit ka ng asawa mo, bago ka magsala, kailangan ligo ka muna bago ka mag-abdas. Ano pa? Abdas yun. Hindi ligo. Ano pa? Abdas lang. Amin ka kumang ka makatot ka, pego ka man naman. Kapag natapos yung pagdudugo sa pagganganak, no? Tulad yon ng menstruation. Kailangan, bago ka magsala, ay maligo ka muna. Ayun, pangatlo yon. Pang-apat, ay yung kafir, kapag siya mag-Islam, kailangan ay liguan. Pang-lima ay liguan na. Hindi siya maligo. Liguan, yung patay. No? Huwag mo na antayin maligo ng sarili niya, liguan mo na lang. Yung patay ay dapat liguan. So, 5 ang obligasyon, maligo. So, yon ang paglilinis sa ating katawan na sa pamagitan ng pagligo ay 5. Ano naman sa pamagitan ng abdas lang ang panglinis? Kung ikaw ay nakautot, nakaihi, nakatae, nakatulog. Ano pa? Kain ng kamilyo sa ibang fikihi, kabilang yon. Mabatal yung abdas mo. Kung kumain ka, ano pa? Kailangan dapat. Hindi rin. Yung talab, asya mukit sa ngali na dibon. Yaliyo nami kalumikot sa baba. Siya bu sa ngali na naukibon. Nami ka nakatot, nami ka siya kabun sa walay, di ka ripedalos, pagabadas ka. Nami ka siya kabun sa masjid ka nakasapsani, katot ka na, di ka pedalos sa pasay kwa na. Umupo ka na lang kung kaya mo.
Subalit yung iba, hindi na kaya sa hiya, so nagkukunwari na lang na hindi siya. Sumasabay na lang. Na, okay lang kung silent na tot. Na, hindi ka silent na tot, na mapakaya i-deny ng ka, kunwari hindi ikaw. Na. Pero batal talaga, kailangan mo umulit. Na. Ang utot ay sa fiqh ay tatlo ang identification niya. Una, marinig mo. Pangalawa, naramdaman mo. Pangatlo, maamoy mo. No? Mabawang ka, makinag ang kando, magadamang ka. Aming ka naamoy ng kabo, adan isa nakinag ng kabo, adan ka umagadam, napandaya ka, kanabon lag ka. Italos gari ka jameng ka, karena to kanapagubay ng kaupama. Balitalo, magadamang ka, nakinag ang kando, nabaw ng ka. Nanto ba'y qualified mabatal so, abadasan ka. Aming ka matag ka bunagdam, na nadaan ka man na mabaw, nadaan ka man na makinag, na italos yung kabon. Kaya naman magkanggula pruko, isa patsugyod na pakagkibya buhay piso na puritin man. Di kanabon nakatot, nagdami na nakagkibya. Na dito ba dito pa kabatal. Dito pa kabatal. So, hello. Karang ta broko na nagapi sa lupama. Kanabon pakatot sa kanin. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So yun na, kailangan linisin ang katawan sa pamagitan ng pagligo. Kailangan linisin ang katawan sa pamagitan ng pag-abdas. Yan mga nabanggit natin. Bukod doon, ay yung nawalan ka ng malay. Ano yung sakit na mawalan ka ng malay? Nakatulog? Yung pagkakulana na pamula-bulay ko na. Patsahingan na tigita. Epilepsy? Epilepsy. Kapag nangyari yun sa'yo, siyempre hindi mo yun alam kung nakautot ka ba nung kaka-epilepsy ka o hindi. So kapag nagkamalay ka, bago ka magsambayang, abdas ka ulit. Kapag nawalan ng pag-iisip, no? Kapag nawasan, tulad ng patsahingan, no? Isa nakatulog, o na-collapse, na kailangan mo mag-abdas. Kasi hindi mo sigurado noong mawalan ka ng malay kung ano ang nangyari sa'yo. Tulad ng manatulog. Baka nung matulog ka, nakautot ka. No? Kaya batal yung abdas mo. Bukod doon, ay sa Imam Shafi'i, kapag nakadikit ka sa lalaking, maari kayo magkaasawahan na mayroong pagnanasa. No? Halimbawa, asawa mo, sa kay Imam Shafi'i ito. Yung ibang mga imam, ay sabi niya hindi rin makabatal. Asawa mo, nagkadikit kayo, di kay sinyum ka nakaluman ng kaupama, na kailangan maka-abdas. Bukod doon, ay kapag nahawakan mo ang private part mo ng walang ampis, walang sapin, walang kubar, walang daampisin. No? Mami kasyaboy sa liyo na ukibon. Paukutan kay isaboy hukuman ang puwet at saka private part, pariho sa haton. No? Kung sa labas, okay lang. Pero kung ipasok mo ang daliri mo, na yun ang makabatal. No? Wala nang ampis. No? At saka ang makabatal ay yung harap. Kapag gusto mo hindi mabatal, ang gamitin mo yung likod. Na, kukutakar sa likod yung may. Hindi mabatal. Nakapagtatakang Islam kung hindi mo alam, bakit ba kung harap ay nakakabatal, samantala kung likod ay hindi? Sino kaya makakasagot? Bakit ba ang harap, kung harap ang ginamit mo, mabatal yung abdas mo? Samantala kung likod, hindi siya mabatal. Bakit mo kayo? Tuba imbiden. Kagina yung pagnanasa ay dito. Kaya magkaiba yung balat natin dito at saka dito. Kasi ang pagnanasa, halimbawa may nahawakan ka, no? Hindi to kabastusan na. Kapag may nahawakan ka, gusto mong nahawakan mo, mapisil mo kapag harap, no? Kung likod, kahit gano'n mo gusto, hindi mo mapisil. Mapisil mo ba ganyan? Na, hindi mo mapisil. So, walang pagnanasa sa likod. Na, hinawakan mo, kapag gusto mo, mapisil mo. Na,
Eh sa bakong likod, kahit gusto mo pahawakan, hindi mo mapipisil, no? Kaya magkaiba yung hatol, no? Why? Walang ano, no? Hindi, walang yung maramdaman. So yun, no? Kaya magkaiba yung hatol niya. Kaya napakaano ng Islam. Kung minsan hindi natin masukat sa ating isipan, subalit yun pala ay tama, no? So yun. So kailangan linisin natin ang ating sarili sa ganun na pamamaraan. Pangatlo, yung tinawag na sitrul aura. Kailangan kung ikaw para maging tama ang pagsala mo ay nakatakip lahat ang aurat mo. Anong aurat ng babae? Buong katawan, maliban sa mukha at ang palad. Na, yun. Yun. Kailangan balot ang ano. Ay lalaki. Anong aurat ng lalaki? Ha? Ano sa lalaki? Ha? Mula pusod hanggat dito, no? Malampasan yung tuhod niya. Halimbawa may tawil na malaki, may tinamba din na magaw si pusa din na makalampas siya, na kung wala nang siyang ibang masuot, pwede na yun na ang gamitin. No? So balit kapag mayroon pa ay makro, magsambayang ka nang makita yung balikat. Halimbawa nakasando, pwede naman magsambayang ka nakasando ka, kaya lang makro siya. Ano yung definition ng makro? Kapag iniwasan mo, may gantimpala. Kung nagawa mo, wala naman parusa. So tatanggapin naman ang sambayang mo na nakasando ka. Subalit, yun ay masagwa kung mayroon ka naman damit na iba. So mas maganda yung proper na damit. No? Why? So kung sakaling natanggalan ng takip ang aurat mo, ay agad-agad mo itong balik at hindi rin makasira sa iyong pagsambayang, pagsala. Halimbawa, yan, electric fan, nagsambayang kayo ganyan, may talokbong kayo, pag sugyod nyo, pumunta dito. No? So, ibalik nyo agad. No? Ibalik nyo agad ay pagpatuloy nyo ang pagsala at hindi yon nasira. Yan, di ba, may kapatitibaban, karena to na napagsambayang ka na kasi mambuwa padyaling ka. Padyaling ka sa tandong, siya padyaling ka sa awaya, na napagtitibaban na nadir nito, batal din nito. Why? Ganamin ka na sa wambu, ipagulitan ka, nagkapakay. Dir nito, dahit ang palumanan. Why? Pang-apat, maging tama ang iyong pagsala ay kung ikaw ay nakaharap sa kibla, agharap mo sa kibla. Okay. Halimbawa, ako ay baguhan dito sa Basiko. Wala akong mapagtanungan, wala akong nakitang Muslim. Dumating na yung wakto. Nagsambayang ako ganyan. Allahu Akbar. Pagsalam ko, may dumating na kita ko nakatalokbong. Sabi ko, sis, saan bandang kibla? Sabi na dito. Samantala, nagsambayang ako dito, ako makaharap. Anong gagawin mo? Kapag mayroon pa wakto, ay ulitin mo. Subalit kapag nakalipas na yung wakto niya, halimbawa, nakatagpo ka ng Muslim, Maghrib na, so nakapagsala ka tapos na yung asar, so wag mo na palitan. No? Kasi tapos na yun. Oh, hindi mo naman alam. No? At least, padtimang ka muna pamusungan ka, ti kasama siya bikiblat sa kanula kilo na tanod. May kilo na kwenta siya bikiblat. Anday, di man na pamusungan ka, lukar masangol. Bali, apiapan, ulian na timpo kakataon, kaya ka makasugat, na wag mo na palitan. Yung sala mo na hindi ka pala nakaharap sa kibla. Ganon din sa pagsakay sa barko, ang pinakamahalaga ay doon sa pagsimula. Sa takbiratul ihram, humarap ka sa kibla. Allahu Akbar. Tapos, kung saan man pumunta ang barko, ay pabayaan mo na. Kahit saan napaharap, pabayaan mo na kahit saan ka nakapunta. Na? Huwag mo sabayan pag-ikot. Oy, umikot yung barko. Na? Allahu Akbar. Na? Ya Allah liman hamidah. Mahilo ka. Oo. Pabayaan mo na kahit saan. Na? Ang mahalaga, yung pagsimula mo ay ikaw ay nakaharap sa kibla. Ayun. So, natira dito ang tinawag na makruhat at saka mubatilat. Inshallah ay isusunod natin inshallah sa ibang ano natin, ang mga makruh. Ang ibig sabihin ng makruh ay kapag nagawa mo ay parabagang kung damit ay may mansa, hindi naman sa nasira, hindi naman sa napunit. No? Ibig sabihin, hindi naman sa mabatal. May lamat na. Hindi naman sa nabatal, hindi sa nasira kapag makruh. Subalit kapag mubatilat ay nabatal na siya. Nawala na ng saysay.
Anong alam niya makasira sa sambayang? Ayon, ang masira doon ay abdas. Subalit kapag sira ang abdas mo, sira rin ang sambayang mo. Ano pang alam niya? Makasira sa sambayang. Pagtawa na may tunog, no? May ano natin dito, ad-dahik. Yung pagtawa ka, yung may sounds, no? Subalit kapag naka-smile ka lang, na hindi siya batal. Hanggat wala pang tunog, ay hindi siya batal. Bukod doon ay ang pagsalita na bukod sa binibigkas sa pagsala ay makakasira. Na? Allahu Akbar. Ay, pagilan yung pagalugan kagkatutong. Batal na. Kasi yung binigkas mo ay bukod sa babasahin sa pagsala. Na? Kapag may sabihin ka na bukod doon sa mga binibigkas ay masira. Inshallah ay mapag-aralan din natin. Ang mga makro naman, hindi naman siya sa mabatal, pero makro, ang paglingon-lingon ng ulo at ang mata. Magsambayan ka, palingon-lingon ng ano mo, no? So makro siya. Hindi kayo ulo mo palingon. Kapag ito nang makalingon yung katawan mo, hindi na makro, kundi batal na siya. No? So kailangan, ay ang pinakasunna ay nakatingin ka lang sa malagyan ng noo mo sa pagsudyod mo. Doon ka lang nakatingin. Kapag pa tingin-tingin sa kung saan-saan ay makro. Ganon din ay kung nakatingin ka sa taas. Magsambayan ka, ganon ka. No? Anong makikita mo doon? No? Butiki lang makita mo doon. Makro yon kasi kahawig mo ang mga hindi Muslim na ganyan. No? So pinagbabawal yon hanggat maari. So yon ay mga makro. Kabilang sa makro, yung magsambayang ka na pinipigilan mo pakatot kaged, pakaudo kaged, nabanggit rin natin yon. Mas maganda ay, udo ka muna bago ka sambayang. Pami ka pa kaudo ka gano'n na, yati na mo bekas ka din. Laser na rakaat, way. Na sipati ka bon. Katabya, ya mo na sa kasalam, na namakaliw. Ya limita sambayang na salam sa kanan. No? Limba salam, assalamualaikum warahmatullahi. Daan ka mapigil. Hindi kira siya ni po, no? Assalamualaikum warahmatullahi. So, nakaapas ka, no? Why, hindi ka salam ka kamakambalingan kag kumay, nasunat tabi siyan toy. Why? Kung baga counted ka na, no? Kaya may kandi ka pagluwat ng kagsayse ka nasabayan, palumang ka rin. Why, palumang ka rin. Kadar ninto makuha na. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.